So paggabi na mga kababayan, yung trillion peso march, matamlay po, napagod na siguro yung mga tao sa pakikinig sa paulit-ulit nilang mga disinformation, misinformation and fake news. Tingin ko nga mga 5,000 lang, 3,000 lang po. Di gawin nating 5,000, dagdagan pa. 5,000 in EDSA, 7,000 in Luneta. By comparison, in September 21, 7,000 yung crowd estimate sa EDSA, 100,000 sa Luneta. But to enlighten everyone, magkukwento lang ako bilang artista. Alam niyo po, pag kami tinawag sa pag-aartista namin, nanginginig kami. Dahil po ang pag-aartista, hindi po yan regular. In Luneta, in the liberal progressives in EDSA, is not in their... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So paggabi na mga kababayan, yung trillion peso march, matamlay po, napagod na siguro yung mga tao sa pakikinig sa paulit-ulit nilang mga disinformation, misinformation and fake news. Yung mga speeches kasi po, mali man yung pinagsasabi nila, yung data, wala sa katotohanan, kaya napagod na yung mga tao, pinalalabas nila, walang ginagawa yung gobyerno. Mali man po ang ganon. May ginagawa ang ating gobyerno, may mga nakulong na at may mga makukulong pa. And because of that, wala na silang makumbinsi. Kukunti na lang yung crowd nila mga kababayan, napagod na sa pakikinig ng kanilang kasinungalingan. Ayan lang po yung mga nakumbinsi nila. Kukunti lang yung crowd. Yan po. Sa Luneta, mga 3,000 lang yan po. Kaya sabi po ni columnist and professor vlogger Antonio Contreras, 5,000 in EDSA, 7,000 in Luneta. Yan pala yung crowd estimate. Tingin ko nga mga 5,000 lang, 3,000 lang po. Di gawin nating 5,000, dagdagan pa. 5,000 in EDSA, 7,000 in Luneta. By comparison, in September 21, 7,000 yung crowd estimate sa EDSA, 100,000 sa Luneta. Napagod na po sa pakikinig sa kanilang kasinungalingan. Kaya po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first family po, relax. Relax na relax yung ating Pangulong Bongbong Marcos with First Lady Lisa Marcos at saka si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. At yung isang anak nila, ang ating Pangulo, nag-post para sa picture, pero nakamonitor pa rin sa rally ngayon, sabi ng Palasyo Malacanang. Baka may manggulo, mga kababayan. Nakanda yung ating armed forces, yung PNP. Ito si Carmi Martin, pumunta din pala. Mga kababayan, pakinggan natin yung ganyan sinasabi kong makatotohanan. Yes, virgin pa po ako pagdating dito sa mga rally-rally. At nagpunta ako dito, hindi pa para makipag-away, but to enlighten everyone. Magkukwento lang ako bilang artista. Alam niyo po, pag kami tinawag sa pag-aartista namin, nanginginig kami. Dahil po ang pag-aartista, hindi po yan regular. Pero pagdating po namin sa set, sigurado po na talagang hindi kami nagnanakaw ng oras. Ginagawa po naming maigi ang trabaho namin. Ngayon bilang artista, minsan po may mga panahon na marami kaming trabaho, malaki ang income, pero minsan din po mahabang panahon na wala po kaming trabaho. At ang anong ibig sabihin yan? Iba po ang i-impart ko sa inyo. Maraming oras po akong magdasal para sa ating bayan. Ang hiling ko lang po sa ating lahat na nandito tayo at napakainit po. Yung isama na po natin sa ating dasal ang ating bayan. Dahil yung panggigigil po natin, kahit ako sumasama doon. Dahil nakikita ko yung mga binabaha, yung mga walang bahay,
pagkatapos nagpapakasasa itong mga nasa gobyerno. Kapag nag-aartista po kami, tama po ang sinabi ni Ma'am Bibet, hindi po kami pwedeng magsabi na pwede bang huwag na kaming kaltasan ng tax. Diba? Kinukuha po yung tax namin. Pagkatapos ninanakaw lang at napakasakit po sa amin noon. Lahat tayo nagbabayad ng VAT kahit tubig, hindi ba? Kaya ang panalangin ko po, tayo ay nag-unite dito. Isama na ninyo sa inyong panalangin ang pagdarasal para sa ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat. Yung panawagan nila na huwag nang magbayad ng buwis, itry ninyo. Hindi kayo magbayad din ng buwis. Tax evasion ang kaso ninyo. Huwag ganon. Ang korupsyon nilalabanan ngayon ng ating administrasyon. Mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nangunguna. Kaya kulang yung makumbinsi ninyo dito sa trillion peso rally. Kasi napagod na yung mga tao sa pagkikinig sa inyong paulit-ulit. Pinalalabas ninyo, walang ginagawa yung ating Pangulo. Isa lang po ang Pangulo na gumawa ng ganito. Walang Pangulo na gumawa ng ganito na siya mismo, mga kababayan, yung nag-expose at napakabilis ng aksyon ng ating presidente. Tingnan ninyo, may siyam na po na mga nakakulong na aresto, mga kababayan. And expect for more. Ngayon, ang sabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya, puro daw mga dilis at sapsap. Wala yung mga butanding, yung mga malalaking isda. Hintay lang kasi kayo. Unang-una, sinasabi ninyo na mga sapsap. Sapsap ba si Digong? Nauna na si Digong na nakakulong? Big fish, di ba si Digong? Panahon ni Digong. Mga kababayan, pumaldo yung mga kontraktor sa flood control tulad po ni Diskaya. Di ba po? Kaya nga yung pinapaimbestiga ng ating Pangulo for the past 10 years. Kasi doon pumaldo yung mga contractors, yung 15 mga top contractors. Nauna na si Digong. Although hindi kaugnay ng flood control projects, pero may responsibility din siya sa flood control. Napakalinaw. Ay doon sa Cebu, anong sabi ni Bari 4, 2019, panahon ni Digong, yung mga flood control projects doon na substandard at ghosts. You see, si Kibuloy, nakakulong na. Tapsap ba yun? Dilis ba yun? Si Tebes, nakakulong. Si Alice Goo, na involved sa Pogo, nakakulong. May nagawang ganon yung previous administration. Kahit panahon ni Pinoy, ni Gloria, ni Ramos, ni Erap. Walang ganyang uri ng magnitude ng pagpapanagot sa mga nagkasala sa batas. Ngayon lang to nangyari sa ating gobyerno, sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napagod na yung ating mga mamamayang Pilipino sa inyong kasinungalingan. Ito, pakinggan natin si Percy Sindanya. Ngayon po malinaw yung panawagan ng taong bayan. Una, dapat singilin at panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan na iinip na po tayo. Inip is real. At hindi ito basta pagkainip. Inip ito na may kasamang galit. Kasi nga nakita natin, hindi lang kayo yung galit sa korupsyon. Kahit na po yung ating Pangulo. Sapsap pa lang ang nakukulong. Wala pa yung mga pating at mga balyena. So panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Pangalawa, sa lalong madaling panahon, inaasahan natin si Digong po ang big fish, nauna na. Panahon niya yung massive yung korupsyon sa flood control. Ating anti-political dynasty bill. Alam naman natin itong korupsyon, mahigpit ang pagkatali sa usapin ng mga dynasty sa Pilipinas. Kung hindi ito gagawin ng administrasyon, lahat ng ginagawa nila, pang press release at pang papogi lamang. So without that, we will not take this administration's effort seriously. At sa dulo, paalala lang sa BBM administration, kung hindi kayo mag-step up, patuloy na sisingilin kayo ng taong bayan at mas magiging matindi ang paniningil sa inyo. Sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo doon sa mga gustong mag-hijack ng ating galit ngayon. Kasi hindi lamang kaban ng bayan ang ninanakaw. Mukhang gusto rin nakawin yung ating laban. Mag-ingat po tayo sa mga gusto na sila'y mapabilis ang pag-akyat sa pwesto o kaya naman ay gamitin yung galit natin para sa kanilang pansariling interes. Mag-ingat po tayo sa mga pwersang iyan. Tayo po ay pinapanagot natin barehong pwersa ng kadiliman at kasamaan. At dapat po walang magtagumpay dyan sa kadiliman at kasamaan na yan.
kung ano expectation. Ang sinasabi niya, papanagutin daw yung kasamaan kadiliman, referring to Marcos and Duterte. Kaya tama itong analysis po ni Antonio Contreras. Yan o, sabi niya rito, the main difference between the left in Luneta and the liberal progressives in EDSA is not in their endgame, but in how honestly they articulate it. The left openly and repeatedly demands that BBM and Sara resign. The liberal progressives, on the other hand, tiptoe around the same sentiment, trying hard not to say it loud, while quietly hoping for the same outcome. One side is simply more transparent, the other is in denial. I am merely calling it for what it is. Yung grupo po ni Sindanya, Akbayan, Liberal Party, tapos mamamayang liberal ni Laila de Lima, in denial pa. Pero ang totoo niyan, lahat yan anti-Marcos, anti-Duterte. So, naghihintay lang ng tamang pagkakataon mga kababayan para sila uli to make over sa ating gobyerno. Sabi nga natin, 30 years ang lumipas after napatalsikin nila yung tatay ng ating Pangulo. Mahabang panahon silang binigyan ng pagkakataon na ayusin yung ating bansa. Hindi man po nila naayos, lalo lumala. Di ba po? Wala silang credibility na magsalita ng ganyan. Kahit yung slogan, binabalik nila kung walang korap, walang mahirap daw. Kaya sabi ni Professor Contreras, deconstructing kung walang korap, walang mahirap. The old slogan, kung walang korap, walang mahirap, is making a comeback in the anti-corruption rallies. Let's be clear, it's a trope, not a solution. And repeating it now is nothing more than open sloganeering. Yung slogan po yan ni Pinoy, na 6 years umupo po na ang kanyang laging sinasabi, kung walang korap, walang mahirap. Hindi man po nangyari na mawala yung korupsyon at mawala yung kahirapan. Lahat lang po slogan. Tama si Professor Antonio Contreras, para lang utuin yung mga mamamayang Pilipino kung walang korap, walang mahirap. Massive yung corruption sa panahon ni Pinoy. Kaya lang, yung involved sa corruption po, mga dilawan, karamihan sa mga nasa media, dilawan, kaya pinagtatakpan yung corruption kasi barkada nila. Yung panahon ni Pinoy po, wala mang ganito na paglaban sa corruption, yung flood control nangyayari. Projects kahit panahon ni Pinoy. Ang tagal na po ang mga sindikato sa DPWH. Diba? Simula ng pinauso, mga kababayan yung pork barrel, massive na yung corruption at mga ghost projects. Ay ginawa si Pinoy, di ba wala? Huwag kami mga dilawan. Kaya sabi ni Antonio Contreras, it reduces a complex problem to a moral soundbite. Poverty is not just about corruption. It is about land, jobs, industrialization, prices, wages, regional inequality, disaster risk, and failed systems. Corruption worsens it, but it's not the only driver. Pretending it makes for catchy politics, not real analysis. Pangalawa niya, it sells an impossible fantasy. Walang corrupt. Imagine zero corruption, which no country has ever achieved. It sets up a promise that can never be measured or delivered. Great for campaigning, terrible for governance. Correct. Walang bansa po na walang korupsyon. Kasi po, ang korupsyon nagsisimula sa puso ng mga tao. The heart of corruption is the corrupted heart. Corrupted heart, the center of corruption. Nasa puso, hindi yan alam ng mga hindi nagbabasa ng Bible. Because of the corrupted hearts, kaya may korupsyon. Yan sabi ni Jeremiah, Jeremiah 17:9-10. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Because of that wicked heart, kaya po may corruption. Who can know it? I, the Lord, search the heart, test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. So ang fruit, ang bunga po ng masamang puso, corrupted heart, mga kababayan, mga masasamang gawa tulad ng pagnanakaw sa kaban ng gobyerno. Ito mga ghost flood control projects. You see, diyan po nagsisimula yan. Yan ang patunay. Sabi sa Matthew 15, verse 18-20, but those things which proceed out of the mouth come from the heart. Pati yung pagmumura, masasamang mga sinasabi ng tao, galing yan sa puso. And they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts. Yung pagnanakaw, yung pagiging mamamatay tao, murders, adulteries,
fornication, thefts, false witness, gawa-gawang kwento, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands does not defile a man. Lahat ng mga kasamaan po ng tao nagsisimula sa masamang puso. Ito ang ituro ninyo para ma-address ninyo yung korupsyon. Hanggang hindi po na nako-cure yung kasamaan ng puso ng tao, tuloy-tuloy ang nakawang. Diba po? Kaya yung mga sinasabi ninyo, walang korap, walang mahirap. Tama si Professor Antonio Contreras. Slogan lang siya. O ngayon, pakinggan natin yung sinasabi ni Bishop Virgilio David. Pumunta si Bishop David, mga kababayan, doon sa rally. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay tama at totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay dapat... Yung unity, ang sinasabi niya, mayroong maling pagkakaisa. Kahit ang Panginoong Diyos minsan, hindi daw totoo yun. Mula sa langit. At nang makita niyang hindi mabuti ang pinagkakaisahan ng mga tao na masigasig na nagtatayo ng tore ng Babel, minabuti niyang hatiin sila, buwagin ang kanilang pagkakaisa. Ginulo ang salita nila upang hindi sila magkaintindihan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay hindi sa personal interest, hindi sa pampamilyang interes. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi business ng mga pamilya. Ang tunay na pagkakaisa ay nagtataguyod ng kapakanan ng bayan sa kabutihang panlahat, lalo na ng mga dukha at tihado sa lipunan. Kaya, Ginoong Presidente, kahit malinaw na command responsibility ninyo ang karumal-dumal na pagkatay sa national budget na nauuwi pala sa pork barrel at naibubulsa ng kung sino-sino, dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong SONA, mahiya naman. Ang panawagan namin ay simple lang, magtrabaho naman kayo. Fake news din. Magtrabaho daw. Yun na nga po ang ginagawa, nagtatrabaho. Ang sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban misinformed or talagang sinasadya nila. Nagbubulag-bulagan, pati ang church, pinapalabas, hindi nagtatrabaho yung ating Pangulo. Ano pa yung ginagawa ngayon? Ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto. Saan man dalhin ng investigasyon? Saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya? Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas. At kaming mga mamamayan ay tutulong sa Citizens Participatory Audit, sa ground validation ng mga infrastructure project. Hindi na kami papayag na gawing multo ang mga proyektong kailangan para sa pag-unlad ng ating bansa. So pare-pareha sila mga kababayan. Mali-mali yung kanilang sinasabi. Pinalalabas ni Bishop David, walang ginagawa yung ating Pangulo. Ano pa, hindi ba ninyo nakikita? Yung mga ginagawa ng ating Pangulo. Kung hindi ninyo nakikita, ulitin natin. Araw-araw haros, nag-update yung ating Pangulo. Kung hinanapan ninyo ng trabaho ng ating Pangulo, yan ang ating Pangulo. Sige lang ang trabaho. Yan o. Yung patubig o. Sige lang ang patrabaho. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. O ito yung pag-update niya. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Pagre-report, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay patuloy na aking pagre-report sa taong bayan tungkol sa mga development sa mga kaso hinggil sa mga flood control project na iskandalo. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Saldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation.
Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon, sa susunod, expect mga senador na po. Ayan o. Mga pinangalan ng individual ni ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo kaugnay ng maanumalyang flood control project. Hinday lang po kayo kasi may proseso. Sino ang nakagawa ng ganyan? Among the previous presidents, wala po. Kaya ang pinapakalat po ninyo, fake news, maling impormasyon. Para para galitin yung mga tao. Yung mga tao po, hindi na pinapatulan yung mga rallies ninyo. Diba? Imbes dumami yung mag-participate, konti na lang yung sumasama sa inyo. Kasi mali-mali yung mga pinagsasabi ninyo sa rally. Pinalalabas ninyo, hindi nagtatrabaho, walang ginagawa yung ating Pangulo. Siya mismo yung nagsabi nito. Siya yung nag-expose. Sabi ng ating Pangulo, ang kanyang sinimulan, tatapusin niya. Hintay lang po kayo. Sa panahon nga ng ating Pangulo, nakulong si Digong, si Tebes, si Kibuloy, si Alice Goo. Sino ba nakagawa ng ganyan? Si Pinoy hindi nakagawa ng ganyan, yung paborito ninyong Pangulo. Hindi nakagawa ng ganyan. Ni si Cory Aquino hindi nakagawa ng ganyan. Huwag kami mga church leaders. Alam namin mga anti-Marcos kayo ever since. Kasi mga dilawan nga kayo eh. Pag-church, dilawan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.